Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 1011 hanggang Kabanata 1020. Kabanata 10:11. Nakikita ito, lahat ng mga mata mula sa langit at lupa ay tumingin sa tuktok ng altar na may mga nakakatakot na ekspresyon. Kaagad, sa ilalim ng tingin ng lahat, isang napakamakapal na gate ng bato ay dahan-daang tumaas sa harap ng altar, at nang mabuksan ang gate ng bato, nagkaroon ng tunog ng pag-crackle, na parang isang sinaunang gate ang binubuksan. Unti-unti sa linya ng paningin, tulad ng isang higanteng hayop na unti-unting naglalabas ng mga pangil nito, nagbibigay ito sa mga tao ng isang malaking psikolohikal na presyon. Bigla, habang nagbubukas ang pasukan, mula sa pasukan, isang alon ng kataas-taasang kapangyarihan na tila nagmula sa ilang ay kumalat mula rito. Ang kataas-taasang kapangyarihang ito ay nagwala sa buong altar, pinipilit si Jian Huang at ang iba pang mga masters na umalis sa altar, ang kapangyarihan ay masyadong malakas para sa kanila. Siyempre, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay naglalagay ng mas maraming presyon sa mga taong may mas malakas na lakas. Ito ay isang uri ng pag-iral na katulad ng pagbabawal, na napaka-misteryoso. Kapag nabuksan ang pasukan, mararamdaman ng lahat na ang isang kakaibang puwersa ay sumasakop din sa buong banal na bundok. Ang kakaibang puwersang ito ay nagmumula sa 4 na haligi ng bato na nakatayo sa altar. Ang pag-iral ng banal na bundok ay orihinal na umaangkop sa pagbuo, at dahil lamang sa pag-iral ng sinaunang pagbuong ito na maaari nitong makuha ang kasalukuyang banal na bundok, ngayon na ang banal na bundok ay binuksan, ang sinaunang pagbuong ito ay natural na bubuksan. Siyempre, ang pagbubukas ng pagbuo ay susubukan din ang dugo ng angkan ng G. Kung hindi para sa angkan ng G na gustong pumasok sa banal na bundok, agad silang mapapawi sa altar, nang walang bakas ng paglaban. Mula sa puntong ito, makikita natin ang lakas ng taong lumikha ng pagbuong ito sa unang lugar. Imposibleng makuha ng mga tagalabas ang kwibaw na naiwan ng angkan ng G. Sa ilalim ng altar, si Jian Huang at ang iba pa ay nakatayo sa pinakaharap, pinapanood ang pagtaas ng makapal na gate ng bato ng paunti-unti na may kalmadong ekspresyon. Sa loob ng gate ng bato, madilim ang ilaw, at hindi malinaw na nakikita ng mga tao sa labas kung ano ang nangyayari sa loob. Kahit na binuksan ni Yehan ang Yin-Yang Dharma Eye at tumingin sa loob ng gate ng bato, hindi niya malinaw na nakikita ang sitwasyon sa loob. Ang kapangyarihan ay nakabalot sa banal na bundok, napakasigla, kaya ang Yin-Yang Dharma Eye ni Yehan, na makapangyarihan sa lahat, ay nawala ng bisa. Sa oras na ito, ang gate ng bato sa harap ng altar ay umabot na sa tuktok, at isang 3 metrong taas na pasukan ang lumitaw sa harap ng lahat. Madilim, tahimik, sinauna. Ito ang unang naramdaman ni Yehan nang makita niya ang pasukan na ito. Ang pagtitig sa pasukan na iyon ng matagal ay magpaparamdam sa mga tao na nangangatog at natatakot. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Jian Huang, at sinabi sa henyo ng angkan ng G na papasok sa banal na bundok. Okay, ang banal na bundok ay binuksan na, pumunta ka, pumasok sa libingan ng mga ninuno, mag-ingat ka. Nakarinig ng mga salita ni Jian Huang, tumango ang lahat, at si Jipot Ian, na hindi mapigilan na umungal ng matagal, ang unang nag-sprint patungo sa altar na may isang pares ng mga martelyong panglangit, at nag-sprint patungo sa pasukan. Ang kataas-taasang kapangyarihan sa itaas ng altar ay tila walang gaanong impluwensya sa kanya. Pagkatapos ni Jipot Ian, isa-isa ring kumilos sina G. Diwo at ang iba pa, nilooban ang altar. Ikaw na anak ng isang babae, huwag mong pilitin ang iyong sarili sa loob. Kapag hindi ka na makayanan, lumabas ka agad. Bagamat ang banal na lupain ay sinamahan ng mga pagkakataon, ang panganib sa loob ay hindi biro. Marami akong naranasan dito. Ang baliw ay naglakad ngayon sa tabi ni Yehan at nagbabala. Huwag kang mag-alala, matanda, hindi ko paglalaroan ang aking sariling buhay. Matapos magsalita, nag-sweep din si Yehan sa altar at naglakad patungo sa pasukan, epekto, ngunit hindi masyadong. Pinapanood ang 10 pinakamalakas na henyo ng angkan ng G na nawawala sa pasukan ng isa-isa, ang mga miyembro ng angkan ng G sa ilalim ng altar ay nanatiling tahimik. Sa pagkakataong ito, ang banal na bundok ay binuksan at pumasok sa libingan ng mga ninuno. Sa huli, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang ililibing doon. Ilang tao ang makakalabas dito ng buhay.
Ang banal na bundok ay binuksan, at ang mga henyo na pumasok sa libingan ng mga ninuno ay nakarating sa isang bangin na may taas na 100 metro. Ang lugar na ito ay hindi kasing dilim ng hitsura nito sa labas. Mayroong 9 na perlas ng gabi na nakapasok sa ilalim ng bangin. Ang espasyo sa ibaba ay maliwanag na naiilawan. Gayunpaman, ang nakakatakot sa puso ay sa ilalim ng bangin, mayroong mga itim na kabaong na nakatayo na nakabaligtad. Marami sila kaya lubusan nilang sinakop ang espasyo sa ilalim ng bangin at nakatayo ng siksik. Marahil ay may libu-libong kabaong. Ang isang kakaibang aura ay nagmula rin sa tuktok ng kabaong. Dumating din si Yehan sa harap ng bangin sa oras na ito, tumayo kasama sina Jipot, Ian at ang iba pa, at tumingin patungo sa ilalim ng bangin. Libingan ng mga ninuno, ito ang unang pagkakataon para sa lahat na makarating dito, kung saan magkakasamang nag-e-exist ang panganib at pagkakataon. Kailangan mong maging labis na maingat sa lahat, dahil kung ikaw ay medyo pabaya, mahuhulog ka sa isang sakuna. Damn, bakit napakaraming kabaong ang nakalagay dito, mukhang nakakatakot. Hinigpitin ni Jipot Ian ang Skyhammer sa kanyang kamay, kasing lakas niya sa sandaling ito, hindi siya maglakas loob na magkagulo. Sinabi ni Yehan, ang mga kabaong na ito ay nakalagay dito, hindi sila para sa pagpapahalaga, dapat mayroon silang tungkulin. Kahit na ang yin at yang na paraan ng paggalaw ng mata ay hindi magagamit dito, sinabi ng intuition ni Yehan kay Yehan na ang mga kabaong na ito ay hindi ganoon kasimple. Kung tama ang hula ko, dapat itong isang pagbuo ng pagpatay. Sinabi ni Jidiwo, tingnan mo, mula sa itaas pababa, ang mga kabaong na ito ay nakaayos sa isang halatang hugis hexagonal. Sa mga tuntunin ng pagbuo, ito ay isang pagbuo ng pagpatay, at isa lamang sa kanila ang isang pintuan ng buhay. Sa sandaling magkamali ka, magiging mahirap na makalusot sa pagbuong ito. Patayin ang hanay. Nang marinig ang mga salita ni Jidiwo, nagulat ang mga mukha ng mga tao sa paligid. Nakarinig nito, tumingin si Yehan kay Jidiwo at sinabi, mukhang marami kang pinag-aralan tungkol sa mga pagbuo, bakit hindi natin protektahan ang mga pagbuo para sa iyo, paano kung masira mo ang pagbuo? Nag-isip sandali si Jidiwo, at sinabi, maaari kong subukan ito, ngunit hindi ko masisiguro ang tagumpay. Sinabi ni Jipot Ian, ikaw lang ang nakakaalam ng pagbuo dito, kahit na wala kang gaanong pag-asa, kailangan mo pa ring subukan. Huminga ng malalim si Jidiwo at sinabi, okay, simulan na natin. Kaagad, nagmadali ang lahat pababa mula sa 100 meter high na bangin, 10 tao ang tumayo ng matatag sa pagbuo na may linya ng mga kabaong, si Jidiwo ay nakatayo sa gitna ng karamihan, ang kanyang magagandang mata ay patuloy na kumikislap, patuloy na nagpapatrolya pabalik-balik sa kabaong, sinusubukang hanapin ang pintuan ng kapanganakan ng pagbuo. Ngunit sa sandaling ito, sa sandaling lumapag ang lahat sa pagbuong ito, isang alon ng pagkabigla ang naihatid sa paligid, at ang mga kabaong na nakabaligtad ay gumagalaw ng isa-isa, tulad ng isang mabilis na umiikot na kabayo ng kahoy. Naghihintay para gumalaw ang mga tao sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Nakikita ang gumagalaw na kabaong ay nagparamdam kay Yehan at sa iba pa na nahihilo. Ang kabaong ay masyadong mabilis na gumalaw. Kabanata 10-12. Sa sandaling ito, kung titingnan mo mula sa bangin, makikita mo na kasama sina Yehan at ang iba pa sa gitna, ang mga kabaong ay umiikot sa paligid nila ng mabilis. Mamamatay sila sa lugar dahil sa kabaong na ligaw na gumagalaw. Hindi, nakulong tayo sa loob. Pangit ang mukha ni Jipot Ian, ang mga kabaong na umiikot sa paligid nila ay masyadong mabilis, kahit na sa kanyang lakas, hindi siya naglakas loob na pumasok ng padalos-dalos, at sa ganitong kapag naaktibo ang pagbuo ng pagpatay, isang nakakatakot na presyon ang dumating ng mahina sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang nakakatakot na presyon na ito ay puno ng malakas na kapangyarihan ng pagpatay. Kapag talagang bumagsak sa kanila ang nakakatakot na kapangyarihan ng pagpatay na ito, natatakot ako na ang mga tao sa pagbuo ay tiyak na madurage sa piraso ng nakakatakot na puwersang ito. Walang paraan upang pumunta sa langit, walang paraan upang pumunta sa lupa, at mayroon pa ring ligaw na umiikot na pagbuo ng pagpatay sa paligid. Ang eksena na ito ay nagparamdam sa lahat kabilang si Yehan na kumunat ang noo. Hindi ako naniniwala na ang pagbuong ito ay talagang napakalakas. Sa sandaling ito, isang miyembro ng angkan ng Ji ang naglabas ng kanyang espada at humakbang pasulong. Si Jifanion, na ang napakamalakas na espada ay tumama sa kabaong na ligaw na umiikot, patayin at umalis. Mag-ingat!
Gayunpaman, bago bumagsak ang boses ni Jidiwo, matapos bumagsak ang espada ni Ji-fan sa kabaong na ligaw na umiikot, lumipad siya pabalik na nakabaligtad na parang tinamaan ng kidlat, nagdere ng dugo, at ang espada sa kanyang kamay ay nagulat lumipad. Nakikita ito, naging mas seryoso ang mga mata ng lahat. Ang lakas ni Ji-fan ay tiyak na maipapangkat sa nangungunang 5 sa 10 batang Panginoon na pumasok sa libingan ng mga ninuno. Gayunpaman, kahit na siya ay hindi makakagawa ng anumang bagay tungkol sa ligaw na umiikot na kabaong. Jidiwo, kumusta? Nakahanap ka na ba ng paraan palabas? Seryoso ang mga mata ni Jipot Ian. Kung patuloy silang nakakulong sa pagbuong ito ng pagpatay, ang nakakatakot na kapangyarihan ng pagpatay na bumababa mula sa itaas ay magiging katapusan para sa kanila. Sa makatuwid, dapat silang lumabas sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Jidiwo na may pangit na mukha, ang bilis ng pagbuong ito ng pagpatay ay masyadong mabilis, at ang posisyon ng pintuan ng buhay ay patuloy na nagbabago. Kahit na nakumpirma ang posisyon ng pintuan ng buhay, mawawala ito kasama ang pagbuo ng pagbuo sa susunod na segundo. Mahirap para sa atin na i-lock ang pintuan ng buhay sa 1,000 ng 1 segundo. Nakarinig nito, huminga ng malalim si Yehan at sinabi, hindi na tayo pwedeng mag-antala. Kung hindi natin matukoy ang lokasyon ng Living Gate, maaari lamang nating pilitin na masira ang pagbuo. Sinabi ni Jidiwo, kahit na ang pagkilos na ito ay magiging napakamapanganib, tila ito ang tanging paraan. Okay, mauuna ako. Matapos masira ni Jipot Ian, Jidiwo, ikaw ang mag-adapt ayon sa nararapat. Matapos magsalita, lumabas si Yehan na may hawak na Longquan sword, at ang malakas na kapangyarihan sa kanyang katawan ay patuloy na sumiklab, at ang kapangyarihan ay kumalat, na nagparamdam kay Jidiwo at sa iba pa ay nagulat lahat dahil naramdaman nila na ang kanilang lakas ay napakababaw sa harap ng puwersang ito. Tila hindi ibinigay ng lalaking ito ang kanyang pinakamahusay sa singsing kahapon. Tumayo si Yehan sa harap niya, tumitig sa kabaong na umiikot ng mabilis, at agad na iwinasiwas ang kanyang espada pasulong. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay kumalat, at ito ay walang kapantay sa talas, na parang maaari nitong tumagos sa lahat ng bagay na maaaring hadlangan ito. Ang espada ni Yehan ay sumulong, ang malakas na galaw ng espada ay agad na nagbukas ng isang puwang sa kabaong na umiikot sa paligid nila, at si Yehan ay bumaril dito kasama ang puwang. Pumasok ka, pumasok ka. Nakikita na nagbukas si Yehan ng isang puwang, hindi nag-atubiling sina Jidiwo at ang iba pa sa likuran niya, at bumaril sa puwang ng isa-isa, nilalabanan ang kabaong na ligaw na gumagalaw sa magkabilang panig. Nang papasok ang mga anak ng pamilya sa puwang na ito, nakaranas sila ng malas. Kahit na nagbukas na si Yehan ng isang puwang, kung hindi sila pumasok sa panahong ito, mapupuno ang puwang ng iba pang mga kabaong na ligaw na gumagalaw. Ang bilis ng paggalaw ng kabaong ay mabaliw, at ang puwersa ng pagdurog ay napakamalakas. Ang alagad ng angkan ng G ay napawi ng hindi man lang nagsisigaw, at ang bangkay ay napilipit din sa isang sapal, na may mainit na dugo na tumalsik sa ilang ang mukha ng isang anak ng angkan ng G. G-gang. Nakikita ang kanyang mga kamag-anak na napawi ng ganito, nagpakita ng kalungkutan ang mga mukha ng ilang anak ng angkan ng G. Pumunta ka, lumabas ka agad dito, o mamamatay tayong lahat. Pumunta ka, lumabas ka agad dito, o mamamatay tayong lahat. Ang pagkamatay ng isang anak ng angkan ng G ay nagparamdam sa lahat ng kalungkutan, ngunit sa parehong oras, kailangan nilang ipakita ang kanilang sobrang lakas upang labanan ang puwersa ng pagdurog na dala ng ligaw na paggalaw ng kabaong. Ngayon, maaari lamang silang mabuhay kung mabilis silang lalabas sa pagbuong ito ng pagpatay, kung hindi, mamamatay silang lahat sa pagbuong ito ng pagpatay. Sa unahan, si Yehan ay mukhang walang pakialam, at ang Longquan sword ay pinutol ng ligaw sa kanyang mga kamay. Siya ay nag-swing ng higit sa 10 espada bawat segundo. Ang bilis at kapangyarihan ng pag-atake ng kanyang mga espada ay hindi kapanipaniwala, ngunit siya ay nag-iisa. Nilabanan niya ang kakilakilabot na presyon na dala ng ligaw na gumagalaw na kabaong sa harap. Sa likuran ni Yehan, ang mga batang Panginoon ng angkan ng G ay nagtatanggol din laban sa mga kabaong na ligaw na umiikot patungo sa kanila sa magkabilang panig. Sa presensya ng dalawang masters, sina Jidiwo at Jipot Ian, lahat ay sumusulong at sumusulong sa parehong oras, bagaman ang presyon ay napakalaki, ngunit sa kabutihang palad walang patuloy na namamatay. Ganoon lang, kasama si Yehan bilang pinuno, ang mga alagad ng angkan ng G ay sa wakas ay lumabas sa pagbuo ng pagpatay 10 minuto pagkatapos. Ang mga eksperto tulad ni Jipot Ian at Jidiwo ay natakot din sa pagbuo ng pagpatay kanina. Sa wakas ay lumabas.
Tumingin ang lahat pabalik, ang pagbuo ng pagpatay ng kabaong ay tumigil din pagkatapos lumabas ang lahat ng mga mata ay tumingin sa pagbuo ng pagpatay, at ang kailaliman ng kanilang mga mata ay puno ng inggit. Nakakaawa na hindi lumabas si Jigang. Iniisip ang mga patay na miyembro ng angkan, nagpakita ng isang ekspresyon ng kalungkutan ang mga mukha ng mga anak ng angkan ng Ji. Sinabi ni Jidiwo, panglibingan ng mga ninuno ay isang lugar kung saan magkakasamang nag-e-exist ang mga panganib at pagkakataon. Kung hindi mo maipasa ang pagsubok ng mga ninuno, hindi ka makakakuha ng kaukulang mga pagkakataon. Susunod, maaaring may mas mapanganib na mga bagay na naghihintay sa atin. Sa makatuwid, tayo dapat tayong magalak at hindi tayo dapat magpabeya, kung tayo ay magpabeya, tayo ang susunod na mamamatay. Nakarinig nito, tahimik na tumango ang lahat ng mga alagad ng angkan ng Ji. Halika at tingnan mo. Sa sandaling ito, dumating ang boses ni Yehan. Narinig ito, naglakad sina Jidiwo at ang iba pa patungo sa posisyon ni Yehan. Isang mahabang pasilyo ang lumitaw sa harap nila, ang pasilyong ito ay patuloy na umaabot papasok, hindi ko alam kung saan patungo. Kabanata 10:13. Gayunpaman, sa magkabilang panig ng daanan, may mga eskultura ng bato na kahawig ng mga terracotta warrior at kabayo. Ang mga eskultura ng batong ito ay napakatotoo at buhay na buhay. Sa unang tingin, magkakaroon ka ng ilusyon na ang mga ito ay totoong tao. May isa lang na daan. Tila gusto nilang pumasok tayo sa daanan na ito. Tumingin sa paligid si Jidiwo at nagsabi. Nagpatuloy si Yehan, bukod pa rito, ang daanan na ito ay marahil hindi ganoon kadali. Kahit na may panganib, wala tayong magagawa. Matapos magsalita, si Jidiwo ang unang pumasok sa daanan. Nakikita ito, agad na sumunod ang mga miyembro ng angkan ng Ji, at sa wakas ay nasira ang pagbuo ng pagpatay ng kabaong, kahit na maraming panganib sa unahan, hindi sila pipili na umatras sa oras na ito. Sumunod din si Yehan sa likuran ng mga miyembro ng angkan ng Ji. Dahil sa intuition, naramdaman niya na ang daanan na ito ay magiging mas mapanganib kaysa sa pagbuo ng pagpatay ng kabaong kanina, ngunit ang panganib na ito ay hindi pa dumarating. Naglakad ang lahat sa daanan na iyon, at ang daanan may mga nakakatakot na eskultura ng bato sa magkabilang panig ng tunnel, at walang ibang tunog sa daanan maliban sa mga yapot ng mga tao. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay napakakaiba. Gayunpaman, habang ang mga tao ay mga 100 metro ang lalim sa daanan, isang biglaang tunog ng pag-crack ang umalingaw-ngaw sa daanan. Nang marinig nila ang tunog na ito, nagulat ang lahat at agad na tumigil. Ano ang nangyayari? Lumingon si Jidiwo. Marahil ay hindi sinasadyang tinapakan ko ang mekanismo dito. Ang isang anak ng angkan ng Ji ay mukhang pangit, at ang isang slab ng bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabali na sa sandaling ito. Napansin ito, ang mga kilay ni Yehan ay nag-condense, at ang kanyang mga mata ay biglang napunta sa mga gilid. Ang mga eskultura ng bato sa paligid niya ay nakaramdam ng mas buhay sa sandaling ito. Sa sandaling ito, sa ilalim ng titig ni Yehan, isang eskultura ng bato ang biglang gumalaw. Ang sandata ay napakamalupit at sinaksak patungo sa posisyon ni Yehan. Hindi, Terena, ang mga taong ito ay buhay. Nanginginig ang puso ni Yehan. Sa sandaling ito, sa buong daanan, lahat ng mga inukit na bato ay nabuhay, tulad ng mga sundalong matagal nang natutulog ay nagising, at ang mga mapurol na hakbang ay lumabas sa daanan. Ang mga ito ay matangkad, ang ilan ay may hawak na mahahabang sibat, at ang ilan ay may hawak na higanting palakol, na may nakakatakot na mukha. Gayunpaman, ang nakakagulat na bagay ay hindi pa tapos. Matapos magising ang mga eskultura ng batong ito, ang mga dingding ng bato sa magkabilang panig ng daanan ay lumipat patungo sa gitna ng daanan, at ang buong daanan ay nagsimulang manginig. Ang eksena na ito ay parang dalawang higanting bundok tulad ng paglipat patungo sa gitna, kinakailangan na durugan ang katawan ng tao sa isang malambot na sapal. Nakikita ito, medyo pangit ang mga mukha ng lahat. Ano pa ang ginagawa mo habang nakatulala, kung ayaw mong mamatay, magmadali at umalis? Seryoso ang itsura ni Yehan, at nagmadali siyang sumugod pasulong na may hawak na longquan sword. Gayunpaman, ang mga eskultura ng bato na nagising ay naging pinakamalaking hadlang para sa lahat. May hawak silang mga sandata nagpuputol ng ligaw patungo kina Yehan at sa iba pa, sila ay malakas at marami, at nasa makitid na daanan na ito na ang bilis ni Yehan at ng iba pa ay nakaranas ng pinakamalaking hadlang. Umalis. Ang mga matangkad na eskultura ng bato ay sumugod kay Yehan, napakamalupit.
Sa paligid ni Yehan, sumabog ang enerhiya ng espada, ang walang katapusang mga pag-atake ng enerhiya ng espada ay nagwalas sa unahan, at ang mga eskultura ng bato na umaatake kay Yehan ay pinabalik, na nagiging mga tambak ng mga rubble. Gayunpaman, maraming eskultura ng bato sa daanan, at matapos mamatay ang isa, dalawa pa ang sumulong ng isa-isa. Sa likuran ni Yehan, sina Jidiwo, Jipot Ian at ang iba pa ay lumalaban din sa pag-atake ng mga inukit na bato. Ang buong daanan ay nasa kaguluhan, at ang dingding ng bato na pumipindot patungo sa gitna ay hindi tumigil, at ang espasyo kung saan nakatira ang lahat ay naging. Ito ay nagiging mas maliit at mas maliit. Kung sina Yehan at ang iba pa ay hindi umalis sa daanan na ito bago mag-merge ang dingding ng bato, tiyak na madurage sila sa isang sapal, at walang sino man ang makakaligtas. Ang eksena na ito ay naglagay ng mas maraming presyon sa puso ng lahat. Yehan, magmadali. Ang boses ni GDWO ay nanggaling sa likuran. Sa sandaling ito, ang kalmadong babaeng ito ay nagpanik. Gayunpaman, habang lumalaki ang panganib na kanyang kinakaharap, si Yehan ay magiging mas kalmado, kahit na ang sitwasyon na kanyang kinakaharap ay naglagay ng maraming presyon sa kanya. Ang kapangyarihan ng Yin at Yang, sirain. Sa oras na ito, isang nakakatakot na liwanag ang sumabog mula sa mga mata ni Yehan. Ito ang nakakatakot na kapangyarihan na dala ng Yin Yang Double Beads. Maaari itong tawaging pinakamatinding pag-atake ni Yehan. Ang kapangyarihan ng yin-yang na ito, isang yin at isang yang, ay parang dalawa tulad ng isang sinag ng pagkawasak, sinaksak nito ang kawalan, at nang ang eskultura ng bato na umaatake kay Yehan ay natama ng dalawang sinag ng liwanag na ito, sumabog agad ang katawan nito, na punit. Nakikita ito, hindi pinigilan ni Yehan ang kanyang mga galaw, sumabog ang kanyang katawan, at ginamit niya ang lahat ng malalakas na galaw ng espada, 9 na beses na lakas, at yin at yang double beads. Nakaharap sa desperadong sitwasyong ito, masasabing si Yehan ay may buong lakas ng pagkilos, bukas. Sa daanan na iyon, nanguna si Yehan, na matapang at hindi matatalo tulad ng isang Diyos ng digmaan, at ang kanyang sariling lakas ng pagkilos ay ganap na naaktibo. Nakaharap sa mapanganib na sitwasyong ito, hindi nag-atubili si Yehan, at ginamit niya ang lahat ng uri ng mga diskarte. Ang daanan sa unahan sa loob, ang napakalaking mga eskultura ng bato ay pinalo siya ng isa-isa, at ang mga dingding ng bato sa magkabilang panig ay patuloy ding pumipindot patungo sa gitna. Ang 2 metrong lapad na daanan ay mayroon na lamang ngayong distansya ng mga 1.5 metro. Kung hindi ka mamamatay, dapat kang lumabas sa daanan bago magkasama ang mga dingding ng bato. Yehan, magmadali, wala nang gaanong oras na natitira. Ang mga tunog ng pakikipaglaban ay pumunta at dumating mula sa likuran ni Yehan. Nakikita ang distansya sa pagitan ng mga dingding ng bato sa magkabilang panig na gumagalaw patungo sa gitna ay nagiging mas maliit at mas maliit, walang sino man ang makatiis sa presyon. Habang nakikipaglaban ang mga miyembro ng angkan ng G, nagsimulang magpakita ang kanilang mga mukha sa isang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Ngayon, ang lahat ay umaasa lamang na si Yehan ay makakalabas sa daanan ng mas maaga. Dito, walang sino man ang mas malakas kaysa kay Yehan. Malapit na ang labasan. Sa oras na ito, nakita na ni Yehan ang isang mahinang liwanag na sumisikat mga 50 metro sa kanyang harapan. Matapos makita ang lugar na ito, sumulong si Yehan ng mas mabilis na bilis. Halos sa bawat pagkilos niya, may isang eskultura ng bato na madurage niya. Ang umuungal na tunog ng labanan ay hindi kailanman tumigil, at ang pakiramdam na parang ang lindol at ang pagyanig ng bundok ay patuloy na lumalabas mula sa daanan. Ang ganitong uri ng walang kapantay na lakas ng pagkilos ay nagparamdam sa mga miyembro ng angkan ng G na halos mawala ng pag-asa na ilagay ang kanilang pag-asa sa kanya. Kabanata 10:14. Magmadali, may 30 metro pa. Isang mabangis na aura ang kumalat mula sa katawan ni Yehan, lumipad ang enerhiya ng espada, at ang nakakatakot na puwersa ng yin at yang ay nagwalas sa mga eskultura ng bato na hamarang sa daan. Gayunpaman, kahit na ang posisyon ng labasan ay papalapit ng papalapit, ang distansya sa pagitan ng mga dingding ng bato sa magkabilang panig na gumagalaw patungo sa gitna ay nagiging mas maliit at mas maliit. Sa simula, 3 tao ang maaaring lumaban ng magkatabi, ngunit ngayon ang lapad ng daanan ay makapag-accommodate lamang ng 2 tao, personal. Lumabas na kayo rito. Sina Jipot Ian at GDWO ay tumayo sa likuran at pinagsamang nilalabanan ang walang katapusang mga pag-atake mula sa eskultura ng bato. Ang skyhammer sa kamay ni Jipot Ian ay nahulog sa eskultura ng bato, at ang bawat suntok ay naglalaman ng isang nakakatakot na puwersa.
Ang kapangyarihan ng pagkawasak, ngunit ang presyon sa dalawa sa kanila ay malaki rin, paminsan-minsang tumitingin sa posisyon ni Yehan, at ngayon ay umaasa lamang sila na si Yehan ay papatay ng isang madugong landas para sa kanila. Mas malapit. May 20 metro pa. Umuungal si Yehan sa kanyang puso, at ang Longquan Sword ay mas mabilis na umiikot sa makitid na espasyong ito, tulad ng 10,000 palason na pinaputok ng sabay-sabay, na hindi maabot, at ang mga nakakapangwasak na mata ay kasing nakakatakot ng mga mata na sumisira sa mundo. Kulog. Habang ang espasyo ng daanan ay nagiging mas makitid, ang espasyo para sa mga matangkad na eskultura ng bato ay nagiging mas maliit at mas maliit. Gayunpaman, ito ay nagbigay kay Yehan ng isang pagkakataon. Sa lahat ng dako, ang mga eskultura ng bato ay sumabog ng isa-isa, at lumipad ang mga sirang bato. 10 metro. Nang ang huling distansya ay lumitaw sa paningin ng lahat, isang pag-asa na mabuhay ay lumitaw sa isipan ng lahat. Sa oras na ito, pinatay na ni Yehan ang lahat ng mga eskultura ng bato sa daanan sa unahan, at lahat ng mga eskultura ng bato sa daanan ay nawasak, ay mga sirang bato. Sa sandaling ito, ang lapad ng daanan ay mahigit 80 sentimetro lamang. Lumabas na, hindi tumigil si Yehan, at siya ang unang lumabas sa daanan, sinundan ng iba pang mga miyembro ng angkan ng G, na nagbaril ng isa-isa, ngunit sa loob ng daanan, sina G-Pot Ian at G-Diwo ay nakaligtas lamang mula sa tunnel. Ang mga eskultura ng bato sa likuran ay umaatake, at ang dalawa ay nagsisikap na sumugod patungo sa labasan. Gayunpaman, matapos umalis sina Yehan at ang iba pa sa tunnel, ang bilis kung saan nagsama-sama ang tunnel ay naging mas mabilis at mas mabilis. Hindi maganda. Nakikita ito, nanigas ang mga mata ni Yehan, at ang mga ekspresyon ng iba pang mga miyembro ng angkan ng G ay napakaseryoso rin. Sina G-Diwo at G-Pot Ian, na hamarang sa pag-atake sa likuran para sa kanila, ay nasa daanan pa rin. Ngunit nang nag-aalala ang lahat, kumislap ang figure ni Yehan, at bumalik siya sa daanan muli. Ang kanyang mga braso ay nakabukas, at ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mga dingding ng bato sa magkabilang panig. Ang puwersa ng pagsabog ay pinakawalan, at ang puwersang ito ng pagsabog ay nagdulot ng pagkapunit ng mga damit ni Yehan, at ang mga kalamnan sa buong kanyang katawan ay namamaga, na kasing lakas ng bakal. Gayunpaman, hinarang ni Yehan ang bilis ng pagsasara ng dingding ng bato gamit ang kanyang sariling lakas, at ang puwersa ng pagpipiga mula sa magkabilang panig ay nagparamdam din kay Yehan na namumula ang mukha, at hindi niya mapigil ang dumuran ng isang lagok ng dugo. Nakakatakot ito, sa lakas ni Yehan, halos mapabagal niya ang bilis ng pagsasara nito. Nakikita ito, humanga ang mga miyembro ng angkan ng G, ngunit sa parehong oras ay naantig. Si Yehan ay 2 araw pa lamang sa angkan ng G. Bagaman sumang-ayon ang angkan ng G sa kanyang pagbabalik, wala silang gaanong pagmamahal sa kanya. Ang pagsasagawa ng mga panganib upang iligtas ang buhay ng mga miyembro ng angkan ng G ay nagparamdam sa kanila na talagang kinikilala si Yehan bilang ang batang patriarch sa sandaling ito. Matapos sina G-Pot Ian at G-Diwo ay lumabas sa daanan, lumabas din si Yehan ng isang hakbang. Nakikita ang nahihiyang mukha ng huli, si G-Diwo, na may ilang opinyon kay Yehan, ay tumingin kay Yehan ng may mas malambot na tingin sa sandaling ito, naglabas ng panyo at iniabot ito kay Yehan at sinabi, "Salamat, punasan ang mga sulok ng iyong bibig. Mga mantsa ng dugo. Hindi na kailangan, huwag mong marumihan ang iyong panyo." Umiling si Yehan, pinapatahimik ang dugo na kumukulo sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Sa sandaling ito, tinapik ni G-Pot Ian ang balikat ni Yehan at sinabing may ngiti, "Yehan, sa pagkakataong ito ay talagang salamat sa iyo, kung hindi dahil sa iyo, kahit na makatakas tayo, tiyak na magdurusa tayo ng malaking pagkalugi." Tungkol dito, tumanggo ang lahat. Kung ito man ay ang pagbuo ng pagpatay ng kabaong sa unang antas o ang nakakatakot na daanan sa ikalawang antas, kung wala si Yehan, kalahati sa kanila ang isusuko ang kanilang buhay, dahil kay Ye kung wala si Han, nasira nila ang 2 hadlang na ito, at isang tao lamang ang namatay. Kung ako ay nakakulong, sa tingin ko tutulungan ninyo ako. Matapos magsalita, tumingin si Yehan sa unahan. Dito, ito ay naging isang malaking libingan. May mga perlas ng gabi, at sa ilalim ng mga nakapalibot na dingding ng bato, ang mga lapida ay nakatayo ng isa-isa. Sa likuran ng bawat lapida, mayroong isang pintuan ng bato, at sa loob ng pintuan ng bato ay ang lokasyon ng pangunahing libingan. Tila ito ang lugar ng pahingahan ng ating mga ninuno noong unang panahon. Matapos makita ang lugar na ito, ang mga mata ng maraming tao ay nagningning ng sigasig. Maraming daang ninuno ang maaaring nagpapahinga dito.
Ang pagpasa sa pagsubok sa kanilang pangunahing libingan ay magbibigay sa iyo ng magagandang pagkakataon. Tinanong ni Yehan, posible bang ang mga ninuno ng angkan ng G ay lahat ay inilibing sa lugar na ito? Siyempre hindi, sabi ni Jidiwo, ito lamang ang lugar ng pahingahan ng mga sinaunang ninuno. Mas malalim sa libingan ng mga ninuno, mayroong dalawang malalaking libingan mula sa gitnang panahon at sa sinaunang panahon. Gayunpaman, walang nakarating kailanman pumunta sa pinakamalalim na bahagi ng libingan ng mga ninuno, na siyang lugar ng pahingahan ng unang henerasyon ng patriarch ng angkan ng G. Ang gitnang panahon, ang sinaunang panahon. Tahimik na nag-isip si Yehan, tila ang hinahanap ni na Jian Huang at ng iba pa ay nasa sinaunang libingan. Sa oras na ito, ang mga anak ng angkan ng G ay naglakad na patungo sa mga lapida, pinapanood sila ng isa-isa. Kabanata 10:15. Naglakad din si Yehan sa harap ng isang lapida. Sa lapida sa kanyang harapan ay nakasulat, libingan ni Ji Fenji, ang ika-128 henerasyon ng patriarch, espesyalidad. Ang libingan ng ika-124 na henerasyon ng patriarch na si Ji Li ay may espesyalidad, ang heaven-killing swordsmanship ng angkan ng Ji. Ang libingan ni Ji Chen, ang pinuno ng ika-121 na henerasyon ng mga patriarch, ay nag-specialize sa mga taktika ng pagbomba ng angkan ng Ji. Ginagalaw ni Yehan ang kanyang mga hakbang, tinitignan ng isa't isa pang lapida. Bilang karagdagan sa pagtatala ng mga pangalan ng bawat henerasyon ng mga patriarch, ang mga lapida na ito ay nagtatala rin ng mga martial arts na kanilang kinagalingan para mapili ng mga tao. Ang ilang mga anak ng angkan ng G ay pumili na ng kanilang mga layunin dito. Swerte ako na makarating dito sa sinaunang libingan, kaya nagpasya akong manatili dito upang tanggapin ang pagsubok ng aking mga ninuno. Masayang sabi ng isang anak ng angkan ng G. Oo, kung magpapatuloy tayo, hindi natin alam kung anong panganib ang naghihintay sa atin, batang patriarch, Pot Ian, Diwo, alam ko na ang iyong layunin ay hindi dito, at hindi ka namin pipigilan. Sabi ni Ji Fan. Nakarinig nito, sinabi ni Ji Diwo, pagkatapos ay mag-ingat ka sa iyong sarili. Kahit na nakarating ka na dito, ang pagsubok ng mga ninuno ay nagsimula pa lamang. Kung hindi mo talaga makayanan, huwag mong pilitin. Ang lahat ay ang iyong buhay. Sabi ni Jifan, huwag kang mag-alala, hindi tayo gagawa ng anumang hanggal na bagay. Pupunta ka sa isang libingan sa medieval, kaya tiyak na may mga panganib, kaya kailangan mong mag-ingat. Matapos mag-usap ang ilang tao, sina Yehan, Jipot Ian, at Ji Diwo ay naglakad ng mas malalim. Mayroong isang pasukan sa ilalim ng bangin noong unang panahon. Pumasok ang tatlo sa pasukan at naglakad ng 10 o 20 metro. Sa harap nila ay isang bangin, at sa ilalim ng bangin ay isang walang katapusang bangin na hindi makita sa isang sulyap. Sa kabilang panig ng bangin, mayroon ding isang pasukan. Ang pagkonekta sa mga bangin sa magkabilang panig ay isang tulay ng bato. Ang tulay ng bato ay nakasabit sa itaas ng bangin, na may distansya na 100 metro. Ang isang tulay ng batong nakasabit sa itaas ng bangin ay natatakot na ang mga ordinaryong tao ay lalakad dito. Mga ngatog sa takot, mahina ang mga binti. Tila lalakad tayo sa tulay na ito ng bato. Sabi ni Ji Diwo. Sabi ni Yehan, may isa lang na daan, ngunit mag-ingat, maraming panganib sa daan patungo sa sinaunang libingan, na nagpapahirap sa atin na makapasa, at ang antas na patungo sa gitnang sinaunang libingan ay tiyak na hindi tayo hahayaang madaling makapasa. Ang katawan ni Jipot Ian ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban, at sinabi niya, tingnan natin kung ano ang naghihintay sa atin sa antas na ito. Sabi ni Yehan, tulad ng dati, mauuna pa rin ako. Kung may panganib, dapat ninyong suportahan ako. Malinaw. Sige, tara na. Si Yehan ang unang naglakad sa tulay ng bato, at naglakad patungo sa kabilang bangin. Sina Ji Diwo at Jipot Ian ay sumunod ng malapit sa likuran. Sa espasyong ito kung saan walang paggalaw, maliban sa tunog ng mga yapak ng tatlong tao, bukod pa rito, walang ibang tunog ang maririnig. Gayunpaman, ang tensyonadong mga nerbiyos ni Yehan at ng iba pa ay hindi humina. Ang mga panganib at pagkakataon ay magkakasamang nag-e-exist. Ang mga nakapasa lamang sa mga panganib ay karapat-dapat sa mga pagkakataon. Ang daan patungo sa medieval na libingan ay tiyak na hindi magiging maayos. Marahil, upang mapatunayan lamang ang iniisip ng tatlo, ng sina Yehan at ang iba pa ay naglakad sa gitna ng tulay ng bato, may mga pagsabog ng maliliit na tinig na nanggaling sa kanilang paligid. Ang tunog na ito ay parang isang hayop na gumagapang sa buhangin, ang manipis na tinig na iyon ay nagpaparamdam sa mga tao na nangangatog. Huwag mo itong alalahanin, tara na.
Matapos matigilan ng isang segundo, ang katawan ni Yehan ay sumugod patungo sa kabilang panig ng tulay ng bato na parang kidlat. Gayunpaman, ang kalangitan ay hindi inaasahan. Nang gumawa ng hakbang sina Yehan at ang tatlo, may mga tuyong baging na lumitaw sa buong tulay ng bato. Kumalat sa itaas, ang maliliit na baging ay kasing laki ng isang daliri, habang ang malalaking baging ay kasing kapal ng hita ng isang matanda, na tumataas sa hangin, na humaharang sa daan ni Yehan at ng iba pa na parang mga higanting ahas. Bukod pa rito, ang mga baging na ito ay lumitaw din sa likuran ni Yehan at ng iba pa, na humaharang sa kanilang pag-atras. Ang tatlo kay Yehan ay tumayo sa gitna ng tulay ng bato, na may mga bangin sa magkabilang panig, at ang mga kakilakilabot na baging na kumalat sa harap at likuran, hindi sila maaaring sumulong o umatras. Hindi, ito ay isang blood-sucking vine. Nakita ko ito sa aking tahanan ng mga ninuno. Ang ganitong uri ng blood-sucking vine ay napakamakapangyarihan at napakahirap. Hindi ito maputol ng mga ordinaryong espada. Ang pinaka nakakatakot na bagay ay ang ganitong uri ng blood-sucking vine ay maaaring sumipsip ng dugo ng tao. Ang pagiging nakulong dito, kahit na ang isang baka ay masisipsip sa isang mummy nito. Ang mukha ni Jidiwo ay nagbago ng husto, narinig ang kanyang mga salita, ang mga mukha ni Yehan at Jipot Ian ay nagbago rin, ang baging na maaaring sumipsip ng dugo artikulo, hindi pa nila ito nakikita o naririnig. Kalmadong sinabi ni Yehan, walang paraan palabas, kailangan nating dumaan, tatlo sa atin ay magkakatalikod, subukang huwag hayaang maikulong sa atin ang mga baging na ito. Sige, makinig sa iyo. Tara na. Hinugot ng tatlo ang kanilang mga sandata, tumayo ng magkakatalikod, at pinagbabaril ang mga baging na hamarang sa daan sa tulay ng bato sa kanilang harapan. Kabanata 10:16. Nakikita sina Yehan at ang tatlo na umaatake patungo sa kanila, ang mga baging na iyon ay tila nagalit ng sama-sama. Sa itaas ng tulay ng bato, ang napakaraming baging ay lumipad patungo sa kanila na parang mga makamandag na ahas. Bukod pa rito, sa tulay ng bato sa likuran ni Yehan at ng tatlo sa kanila, ang mga baging na iyon ay lumipad din, napaka-nakakatakot, na bumubuo ng isang malaking lambat sa tulay ng bato, na lubos na nakapaloob kina Yehan at sa tatlo sa kanila. Pumatay! Ang tatlo kay Yehan ay tumayo ng magkakatalikod, bawat isa ay nakatayo sa isang gilid, iwinawagayway ang mga sandata sa kanilang mga kamay, hindi tinatablan ng hangin, at ang mga nakakatakot na baging na lumipad ay hindi makapasok sa kanilang pag-atake ng ilang sandali. Gayunpaman, si Yehan ay umasa sa talas ng Longquan Sword, at ang mga baging na tumatakip sa kanya ay pinutol ng isa-isa, at isang tunog ng pagsirit ay narinig sa mga baging sa buong kalangitan. Gayunpaman, sa sandaling ito, tatlong baging na kasing kapal ng binti ni Yehan ay lumipad na parang tatlong higanting python. Ang nakakatakot na puwersa ng pagdurog ay lubos na nakabalot sa Longquan Sword ni Yehan, na nagpapahirap kay Yehan na gumalaw. I-withdraw ang Longquan Sword. Kung wala ang panganib ng Longquan Sword, ang mga baging sa nakapalibot na kawalan ay mabilis na bomb-alot sa katawan ni Yehan. Talagang iniisip mo bang wala akong magagawa sa iyo? Walang pakialam ang ekspresyon ni Yehan, at sa susunod na sandali, ang Dragon Scale Dagger ay umikot mula sa Somero Ring, na puno ng napakamatalim na aura, at nagwala sa mga baging na mabilis na bomb-alot kay Yehan. Parang gulay, tinadtad niya ang mga baging na lumilipad sa buong kalangitan. Bigla, sa sandaling ito, isang mahinang ungol ang nanggaling sa kaliwang bahagi ni Yehan. Si Jidiwo iyon. Nakabalot siya sa kanyang bukong-bukong ng isang manipis na baging. Hindi. Ang mga nakakainis na baging na ito ay nakabalot kay Jidiwo. Si Jipot Ian, naligaw na iwinawagayway ang sky-shattering hammer sa kanyang kamay, ay napansin ang sitwasyon ni Jidiwo sa sandaling ito, at nagbago ang kanyang mukha. Isang napakamapanganib na bagay ang maikulong sa mga baging na ito na maaaring sumipsip ng dugo ng tao. Si Yehan, na nakikipaglaban, ay napansin din ang sitwasyon ni Jidiwo sa sandaling ito. Kaagad, sa isang galaw ng isipan ni Yehan, ang Dragon Scale Dagger ay umikot sa kawalan, pinuputol ang sugat sa paligid ni Jidiwo sa halos isang segundo. Ang mga baging sa kanyang mga bukong-bukong, ngunit kahit na tinulungan ni Yehan si Jidiwo na alisin ito, siya ay nasa napakasamang kondisyon pa rin sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay mapotla, at ang kanyang mga galaw ay mahina. Ito ay malinaw na isang sintomas ng labis na pagkawala ng dugo. Kung magpapatuloy ito ng matagal, si Jidiwo ang sitwasyon sa sandaling ito ay dapat magpakita ng mas malalaking panganib. Nakikita ito, kumunat ang noo ni Yehan, at sinabi, Jipot Ian, protektahan si Jidiwo, at maglalaban ako ng isang madugong landas.
Nakarinig nito, malakas na sinabi ni J-Pot Ian, magpatuloy ka lang at gawin ito, at iwanan mo ito sa akin mamaya. Tumakbo. Matapos magsalita, isang naglalagablab na apoy ang sumabog sa harap ni Yehan. Ang mga baging na ito ay napakahirap na maikulong, at sila ay hindi mabilang at makapangyarihan. Kahit na sa lakas ni Yehan, hindi niya ito mababasag sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, ang mga baging na ito ay kahoy, kaya dapat silang matakot sa apoy, at ang banal na apoy ng Suzaku ay hindi isang ordinaryong apoy, at ang pagkamatay nito ay napaka-nakakatakot. Sa sandaling lumitaw ang naglalagablab na apoy, ang espasyo sa itaas ng tulay ng bato ay maliwanag na naiilawan, at ang umuugong na alon ng init ay nagparamdam kina Jidiwo at J-Pot Ian na napakainit. Ang apoy ay nagparamdam sa kanila ng kakilakilabot. Ang kapangyarihan ng pagkawasak, kung hindi sila hinaranggan ni Yehan sa harap nila, sila ay malubhang nasugatan kung sila ay mahahawakan ng mga apoy na ito. Anong uri ng makapangyarihang mga kasanayan ang ginagawa ng taong ito? Talagang kinokontrol niya ang isang nakakatakot na apoy. Habang nagulat sina Jidiwo at J-Pot Ian, ginamit ni Yehan ang kanyang mga kamay at sumigaw, banal na apoy ng Suzaku, sunugin ang lahat, patayin. Sa susunod na sandali, ang nakakatakot na apoy ay kumalat patungo sa kawalan. Saan man sila dumaan, ang mga nakakatakot na baging na iyon ay tila nakatagpo ng isang likas na kaaway, at sila ay ligaw na umatras. Ang ilang mga baging na huli na upang maalis ay direktang sinunog sa wala. Ang mga tunog ng pagsirit ay patuloy na naririnig sa hangin sa paligid ng tulay ng bato, at sa paglitaw ng banal na apoy ng Suzaku, ang mga baging ay mabilis na umatras, nawala ng walang bakas sa loob ng wala pang isang minuto. Nakikita na ang mga baging ay nawala na sa tulay ng bato, binawi ni Yehan ang banal na apoy ng Suzaku at sinabi, ang mga vampire vine na ito ay napakahirap na maikulong, sige, magmadali tayong lumabas dito. Ang tatlo sa kanila ay sabay-sabay na nakarating sa kabilang panig ng tulay ng bato, at natuklasan ni Yehan na hindi lamang si Jidiwo ang sinalakay ng vampire vine kanina, kundi pati na rin si J-Pot Ian, ngunit bilang isang master ng lakas, hindi siya nasugatan ng labis gaya ni Jidiwo. Ito ay napakalakas, naramdaman ni Jidiwo na ang kanyang dugo ay mabilis na nauubos matapos maikulong ng vampire vine kanina, na nagparamdam sa kanya ng kahinaan sa sandaling ito. Jidiwo, kumusta ka? Lumapit si J-Pot Ian upang tingnan ang sugat ni Jidiwo. Sa bukong-bukong ng huli, mayroong isang duguan na sugat na patuloy na dumudugo. Sinabi ni Jidiwo na may maputlang mukha, nawalan lang ako ng maraming dugo, at magiging maayos ako pagkatapos ayusin ang aking hininga. Hindi ito isang bagay na maaaring mapabuti kaagad sa pamamagitan ng pag-aayos ng hininga. Ang posisyon ng mga bagay na iyon ay napakatumpak, at pinili nila ang posisyon ng artery. Kung hindi mo kaagad ihinto ang pagdurugo, mawawalan ka ng malay dahil sa labis na pagkawala ng dugo mamaya. Lumapit si Yehan. Pagkatapos bumaba, muling sinulyapan niya si J-Pot Ian at sinabi, sa tingin ko nasugatan ka rin ng mga baging na iyon, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Yehan, gawin mo ang gusto mo, matutulungan mo siyang makita. Iwanan mo ito sa akin. Matapos magsalita, ang mga alon ng aura ay nagtipon sa palad ni Yehan at direktang kumalat patungo sa nasugatan na lugar ni Jidiwo. Ang aura ni Yehan ay may malakas na epekto sa pag-aayos. Ang sugat ni Jidiwo ay hindi isang problema sa lahat. Nang ang espiritual na enerhiya ni Yehan ay pumasok sa kanyang katawan, nakaramdam si Jidiwo ng isang nakakapanghinayang na sensasyon na nagmumula sa kanyang sugat. Isang bagong buhay ang ipinanganak sa kanyang sugat. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Yehan ang kanyang palad, at sa sandaling ito, sa sugat ni Jidiwo, maliban sa ilang dugo, ang duguan na sugat kanina ay tuluyan ng nawala, walang bakas nito. Kabanata 10:17. Nakikita ito, kapwa sina Jidiwo at J-Pot Ian ay nakaramdam ng kaunting hindi paniniwala. Paano ito nagawa ng taong ito? Sa loob ng napakaikling panahon, hindi lamang ginamo ang sugat, ngunit hindi naiwan ang sugat. Ang ganitong uri ng bilis ng paggaling ay hindi pa naririnig. Ilan lang itong maliliit na trick, huwag masyadong mag-ulat. Tumayo si Yehan at tumingin sa unahan. Mayroon ding isang pasukan sa harap nila. Tungkol sa mga salita ni Yehan, sina Jidiwo at J-Pot Ian ay hindi naniniwala na ang isang maliit na trick ay magkakaroon ng gayong kamangha-manghang epekto. Ito ay malinaw na isang paraan laban sa mga langit. Sa sandaling ito, nararamdaman nila na si Yehan ay parang isang misteryo na hindi makita ng mga tao. Wala silang alam kung anong mahiwagang mga pamamaraan ang mayroon ng huli. Ngunit si Yehan ay hindi nagsabi ng anuman, sina Jidiwo at J-Pot Ian ay hindi na mag-abala pang magtanong, ang bawat isa ay may sariling maliit na sikreto.
Ang unahan ay dapat na silid-libingan ng gitnang panahon. Lumapit si JDWO sa tabi ni Yehan at tumingin sa pasukan sa harap at nagsabi. Pumasok tayo at tingnan kung ano ang nasa libingang ito. Ang tatlo sa kanila ay dumaan sa pasukan at tumingin sa unahan. Ang pamamahagi dito ay halos kapareho sa mga libingan sa sinaunang at modernong panahon. Ang pagkakaiba lamang ay sa kailaliman ng libingan, mayroong isang mahabang pasilyo ng mga hagdan ng bato na umaabot pataas. Mayroong 79 na hakbang sa kabuuan, naglalaman ng kahulugan ng 79 na pagbabalik sa isa. Hindi muna sinuri ni Yehan ang pasilyo ng bato, at sinimulang tingnan ang loob ng medieval na libingang ito. Mayroong 24 na lapida dito, na nagpapahiwatig na 24 na patriarch ng angkan ng Ji ang inilibing dito. Ang libingan ni Jilai, ang ika-18 henerasyon ng patriarch, espesyalidad, ang pamamaraan ng Doppelganger Phantom. Ang libingan ni Ji Xiaotian, ang ika-17 henerasyon ng patriarch, ay nag-specialize sa 100 Alchemy King Kong Tactics. Ang espesyalidad ng libingan ni Ji Changliu, ang ika-12 henerasyon ng patriarch, Changliu Swordsmanship. Tiningnan ni Yehan ang mga lapida ng isa-isa. Walang alinlangan na ang mga patriarch ng angkan ng Ji na ito ay napakatalino sa isang tiyak na larangan, at ang kanilang lakas ay pambihira rin. Iwanan ang kanilang mga pangalan, ngunit sila ay tiyak na kahangahangang mga pag-iral sa angkan ng Ji. Sa oras na ito, puminto si Yehan sa harap ng isang lapida, tinatitigan ang lapida. Ji Xiaoyao, ang ika-7 henerasyon ng patriarch ng angkan ng Ji, ay nag-specialize sa 9 na antas ng pakikipagdigma. 9 na antas ng pakikipagdigma. Nakatingin sa sulat sa lapida, itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay. Ang mga salita sa lapida ay nagparamdam sa kanya na pamilyar, at huminto siya rito nang hindi sinasadya. Naramdaman ni Yehan na ang 9 na antas ng pakikipagdigma na ito ay maaaring may malaking kaugnayan sa 9 na antas ng lakas na kanyang pinagsanayan. Ji Xiaoyao, 9 na antas ng pakikipagdigma. Nakatayo si Yehan sa harap ng lapida na ito, tinatitigan ito, at ang uri ng madilim na pakiramdam ay nagiging mas malakas at mas malakas. Marahil ang pamamaraang ito ng 9 na antas ng pakikipagdigma ay maaaring talagang may malaking kaugnayan sa 9 na antas ng lakas na kanyang nilinang. Yehan, ano iyon? Sina JDWO at Jipot Ian ay naglakad sa sandaling ito. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan, dumating kayo sa tamang oras. Mayroon bang tala ng 9 na antas ng pakikipagdigma ng angkan ng Ji na naitala sa lapida na ito? Umiling si JDWO at sinabi, hindi gaanong marami ang mga martial arts na ipinamana mula sa ating angkan ng Ji. Ang pinakamakapangyarihang martial arts ay karaniwang nasa libingan ng mga ninuno. Hindi ko pa nakikita ang 9 na antas na pakikipagdigma na ito sa labas, ngunit si Ji Xiaoyao narinig ko na ang pangalan ng matandang ninunong ito. Sinasabi nila na ang matandang ninunong ito ay isang dakilang tao. Nag-iisa siya sa kanyang buhay, kaya bumalik siya sa angkan at nagsilbi bilang ika-7 henerasyon ng patriarch ng angkan ng Ji. Napakagaling na lumikha ng iyong sariling martial arts. Sabi ni Yehan. Bakit, interesado ka ba sa 9 na antas na pakikipagdigma na ito? Tanong ni JDWO. Ngunit mayroon akong ilang mga ideya. Nakarinig nito, sinabi ni JDWO, ang ating gawain ay ang gawin ang ating makakaya upang pumunta sa pinakamalalim na bahagi ng libingan ng mga ninuno at makuha ang Xuanyuan scripture na ipinamana ng ating angkan ng Ji. Ayaw mo bang pumunta sa kailaliman ng libingan ng mga ninuno upang tumingin? Sabi ni Yehan, syempre pupunta ako, ngunit bago ako pumunta, gusto kong tingnan ang 9 na antas na pakikipagdigma. Kung gusto ninyong dalawa na manggaha sa kailaliman ng inyong mga ninuno, iminumungkahi ko na huwag kayong maging masyadong matapang upang maiwasan ang panganib. Sige, sabi ni JDWO, nakita na namin ni Pot Ian kanina, ang pasilyo ng mga hagdan ng bato ang daan patungo sa kailaliman ng libingan ng mga ninuno, susubukan namin ni Pot Ian, kung hindi namin kaya, sa oras na iyon, umaasa lamang sa iyo. Mag-ingat. Nakikita sina JDWO at Jipot Ian na umaalis, lumapit si Yehan sa lapida at pinutol ang kanyang daliri gamit ang Dragon Scale Dagger. Kaagad, isang patak ng dugo ang nahulog sa lapida. Ang tanging paraan upang buksan ang mga libingan, ang dugo lamang ng angkan ng Ji ang makakabukas ng mga libingang ito, hindi ang angkan ng Ji, hindi ito mabubuksan. Pagkatapos, nang tumulo ang dugo ni Yehan sa lapida, ang buong patak ng dugo ay nawala sa lapida. Sa oras na ito, ang pinto ng libingan sa harap ni Yehan ay dahan-daang bumukas, isang pintuan ng bato ang dahan-daang tumaas, at isang matagal na ang aura ay kumalat din mula sa loob ng pintuan ng bato. Kabanata 10:18. Matapos makita ito, pumasok si Yehan sa pintuan ng bato nang walang pag-aalinlangan.
Matapos makapasok si Yehan sa pangunahing libingan, ang pintuan ng bato ay muling isinara. Ang buong libingan ay maitim na maitim, at hindi niya makita ang kanyang mga daliri. Gayunpaman, sa paningin ni Yehan, nakakita pa rin siya ng isang mabigat na kabaong na nakalagay sa isang plataporma ng bato sa gitna ng pangunahing libingan. Muran, habang tinitignan ni Yehan ang libingan, isang napakamalakas na kapangyarihan ang pinakawalan mula sa makapal na kabaong. Ang kapangyarihang ito ay napaka-nakakatakot, at ang biglaang pagpapalabas ay nagparamdam kay Yehan na kahit hindi handa, hindi niya mapigil ang umatras ng ilang hakbang. Ako ang Xiaoyao ng angkan ng Ji, kailangan kong manahin ang siyam na antas ng pakikipagdigma, ang mundo ng Xiaoyao. Sa dilim, isang malalim na tinig ang umalangaw-ngaw sa isipan ni Yehan. Sa susunod na sandali, ang kapangyarihan na nakapaloob sa kanya ay nagiging mas malakas, kaya kinailangan ni Yehan na umupo kaagad na nakatapak, at gamitin ang kapangyarihan sa kanyang katawan upang labanan. Ang kakilakilabot na kapangyarihang iyon. Ang kapangyarihang ito ay puno ng napakamapang-api na kalooban upang sirain ang espiritu at katawan ng mga tao, ito ay napaka-nakakatakot. Ang mga mata ni Yehan ay mahigpit na nakapikit, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay ligaw na pinakawalan. Bagaman si Ji Xiaoyao ay nabuhay at namatay ng libu-libong taon, ang kapangyarihan ng kalooban na iniwan niya ay masasabing papatay sa anumang pag-iral sa ibaba ng Three Flowers Realm, kahit na si Yehan ay hindi makakalaban, siya ay papatayin din sa libingang ito. At habang ang mapang-ipong presyon ng kalooban na ito ay kumalat sa katawan ni Yehan, ang mga larawan ay nagsimulang lumitaw sa isipan ni Yehan. Ito ay isang bayani na binata, nakasuot ng damit na pangkaraniwan, na may isang espada at isang espada. Iniwan niya ang angkan ng Ji sa ilalim ng kanyang mapanuring mga mata, at mula noon ay naglakbay siya sa mundo, hinamon ng mga eksperto mula sa lahat ng panig, at nakaranas ng libu-libong labanan, malaki at maliit. Ang mga larawang ito ay lumitaw sa isipan ni Yehan. Habang ang binata sa larawan ay patuloy na lumalaki at nagiging mas malakas, ang presyon ng kalooban ni Yehan ay nagiging mas malakas at mas malakas. Naramdaman niya na parang isang napakalaking bundok ang gumagalaw laban sa kanya. Unti-unting dinurog ang kanyang katawan at pinatay ang kanyang kaluluwa. Ang larawan ay patuloy na tumatalon, at 10 taon ay lumipas sa isang kisap mata. Ang binata noon ay 30 taong gulang na, ngunit ang espiritu sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nanatiling hindi nabawasan. Sa isang nag-iisang tuktok, pinatalas niya ang kanyang martial arts araw at gabi, nakakalimot na kumain at matulog. Ganito ito sa loob ng kalahating taon. Isang araw, nang papalubog na ang araw, sa wakas ay lumikha siya ng kanyang sariling hanay ng martial arts mula sa daan-daang martial arts. Siyam na antas ng pakikipagdigma, pakikipaglaban sa langit at sa lupa, hindi matatalo. Matapos likhain ang hanay ng martial arts na ito, muli siyang humarap sa mga walang kapantay na masters na matagal nang nagtatago. May 9 na tao sa kabuuan, at 9 na labanan na nagulat sa mundo. Nakamit na niya ang puntong ito sa kanyang mga unang 30, at kakaunti lamang ang mga nakagawa nito sa buong kasaysayan. Ang mga kamangha-manghang eksena ay patuloy na kumikislap sa isipan ni Yehan. Habang si Yehan ay pasibo na tumatanggap ng mga larawang ito, naramdaman niya na ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay nagiging mas malakas, at ang pawis ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang noo. Pataas at pababa, ang mga damit sa kanyang katawan ay nabasa ng pawis, at ang kanyang mukha ay maputla. Gayunpaman, matapos matanggap ang mga larawang ito, sa wakas ay natitiyak ni Yehan na ang 9 na antas ng lakas na kanyang pinagsanayan ay ang 9 na antas ng pakikipagdigma, ngunit ang 9 na antas ng lakas ay bahagi lamang ng 9 na antas ng pakikipaglaban, at hindi kumpleto. Sa madaling salita, ang Jiushang Jin na ipinamana mula sa Iron Leg Gate ay hindi nilikha ni Wang Jiushang, ang tagapagtatag ng Iron Leg Gate. Ngunit nakuha niya ang mga labi ng Jiushang Art of War nang hindi sinasadya, at pagkatapos ay pinalitan ang pangalan nito sa Jiushang Jin, kaya naman ang Iron Leg Gate ay may orihinal na kaluwalhatian. Ang eksena ay patuloy na nagaganap sa isipan ni Yehan. Bumalik si Ji Xiaoyao sa angkan ng Ji matapos talunin ang lahat ng mga master sa mundo, at siya ang humalili bilang patriarch. Habang lumilipis ang panahon, nilinang niya ang 9 na antas ng pakikipagdigma sa pinakamataas na antas ng 99 na pagbabalik sa isa. Ang 99 na estado ng pagbabalik sa isa ng 9 na antas ng pakikipagdigma ay isang nakakatakot at hindi mahuhulaan na estado. Nakakaawa lamang na noong panahong iyon, si Ji Xiaoyao ay hindi nakakita ng kalaban na makakapareha sa kanya. Nadarama na ang buhay ay nakakapagod, maaari lamang siyang mamatay na may mga pagsisisi.
Ang larawan ay napunta sa puntong ito, ang mukha ni Yehan ay napakamaputla, tulad ng isang pasyenteng may malubhang sakit, ngunit sa sandaling mawala ang larawan, biglang nakaramdam si Yehan ng gun, at nawala ang lahat ng presyon. Tiniis niya ang kapangyarihan ng kalooban ni Ji Xiaoyao. Hoy, nakagawa ako ng pagsulong. Sa sandaling ito, lumiwanag ang mga mata ni Yehan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kalooban kanina, ang kanyang lakas ay talagang sumulong mula sa tuktok ng mid-term ng senior governor hanggang sa late term ng senior governor. Pagsulong. Naramdaman ang pagbabago sa kanyang sariling lakas, ang ekspresyon ni Yehan ay nagalak. Bagaman ang kapangyarihan ng kalooban ni Ji Xiaoyao ay napaka-nakakatakot, kung hindi niya ito matiis, ang kanyang buhay ay mapanganib, ngunit sa kabutihang palad ay tiniis ito ni Yehan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kalooban ni Ji Xiaoyao sa tuloy-tuloy na pagpapagaling, ang kanyang lakas ay sumulong din mula sa tuktok ng mid-term ng senior governor hanggang sa late stage ng senior governor. Siyam na antas ng pakikipagdigma. Sa bawat pagsasanay ko ng isang antas, ang kapangyarihan ng pag-atake ay tataas ng isang punto. Kung ang lahat ng siyam na antas ay matagumpay na nilinang at maabot ko ang estado ng 79 na pagbabalik sa isa, ang aking lakas ng pagkilos ay doble sa estado ng pakikipaglaban sa kaaway. Nakakatakot ito. Si Ji Xiaoyao ay tunay na isang henyo ng martial arts. Napaka-emosyonal ni Yehan. Nalinang niya ang mga labi ng siyam na antas ng pakikipagdigma na siyam na antas ng lakas. Ang paglilinang ni Yehan sa siyam na antas ng pakikipagdigma ay itinuturing na nasa ikatlong yugto, ngunit ang ikatlong yugto lamang. Sa panahon ng labanan, naramdaman ni Yehan ang kanyang aktwal na lakas ng pagkilos ay tumaas ng 3 puntos. Kung ang lahat ng siyam na antas ay matagumpay na sanayin, inaasahan ni Yehan ang epekto sa oras na iyon. Matapos makuha ang mana ni Ji Xiaoyao, umalis din siya sa kanyang libingan. Ang layunin ni Yehan ay hindi ang gitnang sinaunang libingan, ngunit ang pinakamalalim na bahagi ng libingan ng mga ninuno, ang sinaunang libingan. Nang makarating si Yehan sa pasilyo na may 79 na hakbang sa labas, tumingin siya pataas at nakita na sina Ji Pot Ian at Ji Diwo ay nasa mga hagdan pa rin, at nasa ika-30 hakbang sila. Sa mga hakbang, isa-isa silang umupo na nakatapak, nagsasanay ng kapangyarihan sa kanilang mga katawan, at ang pawis ay patuloy na umaagos mula sa kanilang mga noo. Malinaw, mula sa kanilang kasalukuyang estado, makikita na hindi madaling dumaan sa pasilyong ito ng hakbang. Sa ilalim ng mga hagdan, matapos makita ito, huminga ng malalim si Yehan at naglakad patungo sa tuktok ng mga hagdan. Kabanata 10:19. Bigla, nang si Yehan ay nakatayo sa unang hakbang, isang kapangyarihan ang agad na kumalat, at ang kapangyarihang iyon ay bumagsak sa katawan ni Yehan, na nagparamdam sa kanya na parang may mabigat na bagay na nakasakay sa kanyang mga balikat, mahirap. Kapangyarihan ng kalooban. Nanigas ang mga mata ni Yehan. Ang daan patungo sa libingan ng sinaunang panahon ay may kapangyarihan ng kalooban. Posible bang kapangyarihan ng kalooban ng unang henerasyon ng mga patriarch na inilibing sa libingan ng sinaunang panahon? Gayunpaman, ang kaunting kapangyarihan ng kalooban na ito ay hindi nagdulot ng problema kay Yehan. Nagpatuloy siyang maglakad patungo sa tuktok ng mga hakbang. Bagaman ang bawat hakbang ay napakabagal, pagkatapos ng mahigit 10 minuto, nakarating na siya sa ika-10 hakbang. Nang makarating siya rito, biglang naramdaman ni Yehan na ang presyon ng kanyang kalooban ay doble ang lakas, na nagparamdam sa kanya na ang presyon sa kanyang mga balikat ay naging mas mabigat pa. Ang kapangyarihan ng kalooban na ito ay talagang tataas. Naramdaman ito, nanigas ang mga mata ni Yehan. Ang presyon ng kalooban na kanyang nararanasan ngayon ay nagparamdam sa kanya ng maraming presyon, at ang kanyang bilis ng pagsulong ay mas bumagal pa. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at sumulyap pataas. Sa oras na ito, sina Ji Diwo at Ji Pot Ian ay binuksan lamang ang kanilang mga mata, at sinabi ni Ji Diwo sa sandaling ito, Yehan, ang pasilyong ito ng bato ay naglalaman ng isang kakila-kilabot na presyon ng kalooban, para sa bawat 10 hakbang na iyong aakyatin, ang presyon ng kalooban na ito ay doble, kaya kailangan mong mag-ingat. Naiintindihan ko. Tumango si Yehan. Ang pasilyong ito ng mga hagdan ng bato ay umaabot pataas. Mayroong kabuoang 79 na hakbang. Ang bawat 10 hakbang pataas ay doble ang presyon ng kalooban. Ang ganitong uri ng kahirapan ay hindi karaniwang maliit. Sa loob ng saklaw ng pagpapahintulot ni Yehan, bagaman ang presyon ng kalooban ay malakas, ito ay may kaunting epekto kay Yehan. Kaagad, nagpatuloy si Yehan na maglakad patungo sa tuktok ng mga hakbang na may mga kamay sa kanyang likuran. Ang presyon sa kanyang katawan ay nagiging mas malaki, at ang motibasyon ni Yehan ay nagiging mas malakas.
Pagkatapos ng isa pang 10 minuto o higit pa, nakarating na si Yehan sa pangalawang hakbang. 10 hakbang pataas. Tunay nga, nang si Yehan ay tumayo sa ika-20 hakbang, ang kapangyarihan ng kalooban na bumagsak sa kanya ay doble ng walang kabuluhan. Ang nadagdagang kapangyarihan na ito ay nagparamdam kay Yehan na siya ay gumagalaw ng napakabilis. Mahirap, napakalaking presyon sa mga balikat, mabigat na paglaban sa unahan. Basagin. Nagpalabas si Yehan ng isang mahinang ungol sa kanyang puso at ang nakataas na mga hakbang ay bumagsak sa ika-21 hakbang na may isang putok. Taglay ang isang kakilakilabot na presyon ng kalooban, nagpatuloy si Yehan na magmaneho patungo sa tuktok ng mga hakbang. Ang bilis ng taong ito ay masyadong mabilis. Tumagal kami ng higit sa 1 oras upang maglakad mula sa ika-10 hakbang hanggang sa ika-20 hakbang, ngunit nagawa ito ng taong ito sa loob ng 10 minuto. Ngayon ay diretso sa ating posisyon. Isang ekspresyon ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni J-Pot Ian, at alam niya kung gaano kahirap ang paglalakbay nang maglakad siya pababa sa mga hakbang, ngunit para kay Yehan, ang ganitong uri ng kahirapan ay hindi gaanong kalaki. Ang taong ito ay isang halimaw, puno ng mga misteryo. Ikaw at ako ay hindi pantay sa kanya. Umiling si JDwo at nagpatuloy na magmaneho pataas sa mga hakbang. Tama iyon, ang taong ito ay mas baliw kaysa sa akin. Ngumiti si J-Pot Ian, lumingon at naglakad ng hakbang-hakbang. Sa oras, isa pang 10 minuto ang mabilis na lumipas. Sa sandaling ito, nakarating na si Yehan sa lugar kung saan sina JDwo at ang iba pa ay kanina lamang, sa ika-30 hakbang. Isa pang pagdedouble ng kapangyarihan ng kalooban ang dumating, na nagparamdam kay Yehan na ang kanyang paghinga ay napakahirap, at ang presyon sa kanyang katawan ay kakilakilabot. Para bang may napakalaking bundok na nakasakay sa kanyang likuran, at siya ay nagmamaneho patungo sa bundok ng hakbang-hakbang. Tila napakahirap na basagin ang kanal na ito ng kapangyarihan ng kalooban. Naisip ni Yehan sa kanyang sarili, ito ay ika-30 hakbang lamang, at nakakaramdam siya ng kakilakilabot na presyon, at walang alinlangan na magiging mas mahirap pa ang pagpasa sa mga susunod na hakbang. Nakatingin pataas, sa sandaling ito, sina JDwo at J-Pot Ian ay nasa ika-35 hakbang. Patuloy din silang sumusulong sa ilalim ng kakilakilabot na presyon na gustong pumasok sa sinaunang libingan. Ang antas na ito ay dapat na maipasa, kung hindi mo ito maipasa, hindi ka makakapasok sa sinaunang libingan. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan sa katawan ni Yehan ay umalog, at gumalaw din siya laban sa kakilakilabot na presyon, patuloy na sumusulong na parang isang mananampalataya ay sumasamba. Ang ika-31 hakbang. Ang ika-32 hakbang. Ika-34 na hakbang. Di nagtagal, nakarating si Yehan sa ika-35 hakbang, tumayo kasama sina JDwo at J-Pot Ian, at ang tatlo sa kanila ay tumingin sa mga hakbang sa itaas. Nakatingin kay Yehan na nakatayo sa tabi niya, ngumiti si J-Pot Ian at nagsabi, "Ikaw na hayop, masyadong baliw ka, nauna kami sa iyo ng 3 o 4 na oras, at tumagal ka ng wala pang 1 oras upang maabutin kami." Kabanata 10:20. Ano ang nararamdaman ninyong dalawa? Tanong ni Yehan. Sabi ni JDwo, tila, sa ating lakas, wala tayong gaanong pag-asa na makapasa sa kanal na ito ng kapangyarihan ng kalooban. Nararamdaman ko na ang 50 hakbang ang magiging huling punto natin. Ngayon ay nakasalalay sa kung kaya mong maipasa ang antas na ito. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan, huwag kayong maging matapang, kung hindi ninyo talaga kaya, maaari kayong umatras sa libingan ng gitnang panahon, maraming mana ang maaari ninyong piliin. Kapwa tumanggo sina JDwo. Ngayon, sa wakas ay alam na nila kung gaano kahirap ang pumasok sa sinaunang libingan. Gamit ang talento at lakas ng dalawa sa kanila, sila ay tiyak na ang pinakamahusay sa mga henyo. Ngunit dito, alam lamang nila kung bakit walang nakapasok sa sinaunang libingan. Ang kapangyarihan ng kalooban dito ay doble at doble sa lakas. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ng kalooban ay hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong henyo. Kaagad, nagpatuloy si Yehan sa paglakad pataas sa mga hakbang na may mga kamay sa kanyang likuran. Bagaman hihinto siya sandali sa bawat pag-akyat niya ng isang hakbang, unti-unti siyang lumayo kina JDwo at J-Pot Ian. Ang eksena na ito ay lubos na tumama kina JDwo at J-Pot Ian. Sa harap ng mga kakaibang talento at mga demonyo, hindi nila maikukumpara ang mga henyong ito dahil ang pagkakaiba sa pagitan nila ay masyadong malaki. Ang mas malalim na suntok. Sa ganitong paraan, narating ni Yehan ang ika-40 hakbang na nauna kina JDwo at J-Pot Ian.
Ang gumugulong na kapangyarihan ay muling tumindi, at ang presyon sa katawan ni Yehan ay naging mas nakakatakot pa, na parang may malakas na puwersa ng grabidad sa hangin na patuloy na pumipigil sa katawan ni Yehan, sinusubukang durugan ang kanyang katawan sa mga piraso. Sa itaas ng hakbang na ito, ang kaluluwa ay masisira. Nararamdaman lamang ni Yehan ang ganitong uri ng kakilakilabot na presyon mula sa mga malalakas na tao tulad ni Sloppy Old Dawist at Jian Huang. Sa sandaling ito, ang paghinga ni Yehan ay naging mas mabigat pa. Walang sino man ang makakaharang sa aking daan, at hindi rin ikaw. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at tumingin sa tuktok ng mga kumalat na hakbang, ang kanyang mga mata ay walang pakialam, at isang hindi matitinag na kalooban ang nagparamdam sa kanyang espiritu ng pakikipaglaban na mataas. Hindi pa siya nakaharap sa pang-aapi ng kapalaran. Ibaba ang kanyang ulo, dito, hindi na siya luluhod. Ang hindi matitinag na kalooban na ito ay nagparamdam kay Yehan na magmaneho muli. Siya ay parang isang nag-iisang manlalakbay sa paglalakbay. Gaano man kahirap ang daan sa unahan, magtitiis siya ng hakbang-hakbang. Sa ganitong paraan, lumipas ang oras sa bawat minuto at bawat segundo. Sa daang ito, si Yehan ay naglakad ng isang hakbang sa isang pagkakataon, at sa ilalim ng walang katapusang presyon, dumaan siya sa isang balakid na 50 hakbang, at ngayon ay papalapit na siya sa ika-60 hakbang. Ngunit ngayon, sina GDWO at Gpot Ian ay nasa ika-44 na hakbang, at naitulak na sila ni Yehan ng palayo. Ang ika-60 istasyon. Bigla, si Yehan ay nakatayo na rito. Bagaman ang kanyang katawan ay tuwid pa rin at hindi matitinag, ang kanyang mukha ay naging napakamaputla, ang kanyang buong katawan ay nabasa ng pawis, at ang kanyang mga paa ay parang puno ng tingga. Kasing bigat. Ang pagdating dito ng hakbang-hakbang ay halos umabot na sa hangganan na kayang tiisin ni Yehan, ngunit hanggat bukas ang kanyang mga mata, hindi susuko si Yehan sa pagsulong. Maaaring hindi niya magawa ang hindi nagawa ng mga nauna. Sa oras na ito, habang si Yehan ay handa nang umakyat sa ika-60 unang hakbang, ang kapangyarihan na tila nagmumula sa langit at lupa ay nagparamdam sa kanya na ang mga buto sa kanyang katawan ay madudurog, at ang kanyang matangkad at tuwid na katawan ay dinurog din. Yumoko. Hindi mo ako mapapanalunan. Umuungal ang puso ni Yehan, ang kanyang mukha ay mabangis, tumayo siya sa ika-62 hakbang nang bigla sa ilalim ng presyon, ngunit ang pagbasag sa hakbang na ito ay nagparamdam din kay Yehan na dumuran ng isang lagok ng dugo. Yehan. Nakikita ito, sina GDWO at Gpot Ian sa ibaba ay nakakita ng isang ekspresyon ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Hinangaan nila ang hindi matitinag na kalooban ni Yehan, ngunit walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy siya ng ganito. Hindi maisip ng mga kahihinatnan, ang kapangyarihan ng kalooban sa hakbang na ito ay napaka-nakakatakot. Kapag may hindi kayang tiisin, ito ay mapapawi. Sinusugal ni Yehan ang kanyang buhay upang labanan ang kapangyarihan ng kalooban na iyon. Ang taong ito ay mamamatay. Mahigpit na kinuyam ni Gpot Ian ang kanyang kamao. Tiningnan ni GDWO si Yehan sa itaas at sinabi, ito ay isang matigas na ulo, natatakot akong mahihirapan siyang sumuko dito. Sabi ni Gpot Ian, kung hindi ka susuko, dalawa lamang ang resulta, ang isa ay mapapawi ng kalooban ng mga ninuno, at ang isa